Good morning mga kasambay. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Atty. George Aaron Garcia, pansamantalang humahalili dito sa kanyang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Naku usapang huli sa kalsada, kaliwa kanan, usapang bayad sa ating pamasahe, sa ating mga jeep, dyan po dito sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Usapang rollback o pagtataas ng presyo ng langis at gasolina. Naku, yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Of course, ako po'y natutuwa dahil makakasama natin yung isang personalidad na nakasama at nakapanayam ni Kuya Daniel Razon patungkol sa mga usapin yan. And of course, let me welcome to the program ang pagkakaisa ng mga samahan ng Tsuper at Operator Nationwide o Piston, ang aking katukayo, Ginoong George San Mateo. Yes, sir. Good morning ulit. Good morning. Please be seated ka, George. Okay. Pagka George ba, palagay nyo, gwapong-gwapo talaga yung pangalang yan. George. Marami nagsasabi na pogi yung pangalan, at least yung pangalan. George, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating usapan, kayo po yung nakapanayam ni Kuya Daniel Razon dito sa kanyang programa, sa Get It Straight. At ito po yung panoorin nyo po, yung huling naging panayam po sa inyo ni Kuya Daniel. So ano na nga yung sitwasyon ng JAW? Well, ang JAW ngayon. Titigil ba nila o ano? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin yan? Pinatupad na nila to mula nung June 19. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yan? Opo, tuloy-tuloy pa rin to. Ngayon, ang naging hakbang natin, nag-file tayo ng case sa Supreme Court. Na inaantay natin. Naka-file na? Opo, naka-file na po. Then, nagpapa-hearing tayo sa Kongreso, through kay Congressman Nery Colmenares, tsaka sa Senate, through Senator Grace so ito, po. para hinahanap nyo TRO muna dito sa Supreme Court? Opo. Kasi, Kuya Daniel, dapat yung DOTC pumunta sa Kongreso, no? So meron na ba kayong scheduled hearing sa Wala pa ho. Congress sa Kasi Senate? pinagkakalabahan ng Kongreso ngayon sa budget eh. Okay. So hindi pa nila prioritize na. Pero ang ini-invoke natin dito, Kuya Daniel, yung paglalabas ng TOTC ng mga JAW at Department Order noong 2008 at 1993, pag-shortcut nila yun. Daanin nyo sa batas, dapat. Oo, daanin kasi nyo sa ang batas. danger kasi nagpapato ka na sobra-sobra. Alam mo yung mga multa rito, criminal na in nature eh. Tapos, and yet, sila lang gumagawa. Hindi dumaan sa Kongreso. At dahil sila lang gumawa, pati yung proseso palyado. Matatawag bang public hearing, pinatawag kita. Ito po yung papatupad natin ha. Buo na. So, parang pinaalam na lang sa'yo. Oo, tapos hindi ka na kinonsulta. Tapos ang tawag nila ro consultation. Para masabi lang na nag-comply sila sa proseso ng batas hindi to batas ha. This is a mere administrative order ha. In fact, natutuwa nga ako doon sa Negros Oriental. Sabi ng gobernador doon, di na ang papatupad dito yan. Hindi naman pala RA yan eh. Ano pala yan? Administrative order lang yan eh. Joint Administrative Order, pinapatupad po ba sa kasalukuyan niya ngayon? Opo, pinapatupad po yan nationwide, no? At marami ng violation mismo ang DOTC sa pagpapatupad niyan. At talagang marami ng kabuhayan ng mga driver at operator ang pininsala nito, no? Kasi sa laki ng multa, mahirapan ka na talagang tubusin. That sinasabi nyo nga sa panayam ni Kuya Daniel ito ay hindi multa, ito ay parang parang criminal liability na dahil hindi lang yung fine parang may parusa eh. Opo. Yung laki kasi ng multa niya, umaabot na sa level ng parang criminal na batas. Opo. Kasi pwede ka lang magpataw ng ganung kalalaking multa kung yan ay isang Republic Act. No? Okay. Yan po ay mere administrative order. No? At ito nga yung DOTC at yung LTO, LTFRB, hindi pa naglalabas ng assessment kung anong performance nila sa pagpapatupad nito for the halos mag-isang taon na ngayon, June 19. Correct, yes. Kasi ang pinagyayabang nila na ito raw administrative order na to, ito na raw ang magsusolusyon sa problema ng colorum at out of line. Na sinasabi namin, hindi mangyayari yun. Kasi itong mga nagpapatupad nitong order na to, sila rin naman kasi ang nagpoprotekta at nagme-maintain na dito sa mga simula na colorum maipatupad at po out of itong line. Joint Administrative Order na to, George, madami pa rin colorum. Correct, at madami pa rin out of line. Correct. So yung sinasabi nyo before na hindi talaga yan makakasugpo, mukhang napapatunayan tama po kayo. Opo, kasi talaga ang layunin lang naman ng gobyerno dyan, revenue generation. Okay? Dahil hindi sila makapagsagawa ng bagong batas
ng mga new taxes, no? Dahil syempre papalagan taong bayan. So dinadaan ni Pangulong Aquino sa mga fines and penalties. Yun. Bakit mukhang para naglaylo yung ating sektor ng mga jeepney drivers and operators patungkol sa issue na to? Of course, yung grupo nyo, lalo-lalo na kayo, ay nangunguna. Pero yung iba po parang tumatahimik, parang hindi na kami nakakarinig. Well, yun nga ang pinagtataka namin, no? Nung maalala nun, yung unang pinatupad yan ng June 19, magkakasama pa kami lahat. Opo. Nagrally kami sabay-sabay sa DOTC. No? Kasama ko pa sila Seni noon, sila Acto, sila Pasa Mazda. Pero after that, lalo na nung humantong na kami sa pagpa-file sa case sa Supreme Court, matras na sila. Yung, dapat nga magkaaroon kami ng class suit noon eh. Opo. Hindi na sila, pero tinuloy pa rin namin sa piston. Sa Supreme Court po, we at least failed to get a temporary restraining order. Opo, yun nga lang po yung malungkot doon. Hindi po tayo nakakuha kagad ng TRO dahil ang dinesisyon ng Supreme Court, pagpaliwanagin pa yung DOTC. Alam nyo yung 10 days na binigay ng Supreme Court. O, pa-extend yun. Pero actually, ang kanyang case status ngayon, as of February this year, tapos na lahat ng argument. Dapat ano na to, submitted for resolution. At yun nga po sana, samantalahin sana yung program nyo, na mag-appeal sa Korte Suprema, ilabas na yung desisyon. Kasi ang tagal nyo, alam nyo po itong summer, dapat magko-conduct sana kami ng malaking rally sa Supreme Court para i-pressure yung Supreme Court. Na ilabas yung desisyon. Ang problema, yung summer pala, doon sila nagpapalamig sa Baguio. So medyo mahihirapan kayo pumunta. Oo, mahihirapan po tayo. Baka walang panggasolina eh. Kaya... Oo, tsaka malaking cost yun. Pag mula Metro Manila, minobilize natin yung mga miyembro. Although, may chapter tayo sa Baguio, pero medyo maliit yun. Medyo hindi pa sila ganun karami para makalampag. So inaantay namin yung pagbalik ng Korte Suprema dito sa Padre Paura. O kaya malamang ngayong June, magkakaroon tayo ng isang malaking protest action na ano lang naman makatarungan naman kahilingan eh. Sabihin lang natin sa Supreme Court na total tapos na ang mga debate rito, tapos na ang palitan ng mga argumento. So ilabas na yung desisyon, i-grant na yung hiningi natin na temporary restraining order. Wala ba kayong datos, Ka George, sa inyong grupo na ilan na ba ang nahuli na mai-apply itong joint administrative order na ito at magkano yung involved na nakolekta na ng pamahalaan bilang fine dito sa pag-implement ng JAW? Kung sa buong sektor, medyo malaki po yun no? Pero at least kung sa amin sa piston, hindi natin siya may eksakto ma-quantify, no? Pero matindi na talaga, marami na kasi ang apektado nito dito sa Metro Manila, sa Cebu, sa Baguio, Cagayan de Oro, sa Davao, sa Jensan, sa Bacolod, tsaka sa Iloilo. Ito yung mga lugar na heavily affected ng pagpapatupad nitong JAW na nakukuha namin sa ngayon. No? At talagang nagre-range mula, ayun sa Tacloban pa pala, sa Tacloban. So talagang yun ba, yung 50,000 doon sa out of line. Ang problema, yung mga kinakasuhan naman nila out of line, hindi naman talaga nag-out of line. No, ito po yung ginamit ng pamilya, yung sasakyan, nag-outing sa probinsya. Tapos, pero may nakalagay na parang yung pinakapintuan ng sasakyan. Oo, meron naman, no? Alam niyo, minsan yung mga enforcer kasi pilosopo Ngayon, yung binabanggit ko kanina, kaya na-violate. Ito dapat sagutin ni Chairman Hines to Ang sabi niya sa amin nung una, kapag pinatupad ng JAW, no, magiging mabisa ng JAW kapag joint task force ang magpapatupad. LTO and LTFRB. Ilang beses ko nang pinaabot kay Hines. Doon sa Cebu, LTO lang ang huli. Walang kasama yung LTFRB. Ganon din doon sa Iloilo, ganon din sa Cagayan de Oro. Bakit daw kaya? Bakit daw po kaya parang isang ahensya lang? Samantalang kaya nga po ito joint Pero ako sa palagay ko kasi wala naman talaga masyadong personnel yung LTFRB. Pero yun ang sinasabi mo Pero simula po nang implement itong joint administrative order, lumiit po ba sa inyong pagkakaalam ang bilang ng mga out of line at saka yung mga colorums na yan? Hindi ho. Punta ka sa Cavite, dami pa rin. Hindi yun pa rin. Sa Cavite nga, kolorum pa Ngayon, actually, Attorney George, kaya ako nga po sinasabi, kasi hindi kasi ginawa ng DOTC yung homework nila. Ang gusto lang kasi nila, kumita ng multa. Correct. Dati pa namin sinasabi sa DOTC, bago ka magpatupad ng ganyan, kailangan magkaroon muna ng rationalization. Ngayon, anong ibig sabihin po natin ng rationalization? For the past 3 decades kasi, dumami ang bilang ng mga pasahero. Hindi sumabay yung pagdami ng pampublikong sasakyan. In fact, kaya maraming mga kolorum, lalo na sa probinsya. Dahil kulang yung sasakyan. Oo, kasi karamihan itong mga probinsya na to, Cavite, Bulacan,
ito yung marami mga populasyon na na-relocate dahil sa mga demolisyon. Tama po. Okay. So ngayon, nagkaroon ng mga resettlement area. Dumami ang tao doon. Oo, so siyempre may need for public transport. Tama po. Ngayon, ang bagal naman kumilos ng LTFRB sa Hindi mo pag-grant. makapag-grant na kagad ng bagong Opo, prakisa. kasi ang sinasay, traffic, etc. Yan sabi nga namin, kung ayaw natin ng traffic, maglikha tayo ng isang nationalized mass transport system. Yes, sir. No? Gaya ng mga LRT. Well, may mga LRT na problema nga privatized, so limitado, mahal pa. Yung existing nga ngayon, sira-sira palagi. Nabubunggo, na yung MRT, araw-araw naging naging everyday news na yung pagkasira di ba? Ngayon, yun po yung sinasabi natin, mag-rationalize ka. Opo. Kasi kaya rin naman maraming kolorum at ang mga out of line. Kasi kasalanan din naman ng DOTC. Kumbaga kung sa walang urban planning So, ang sinasabi nyo, kinakailangan, kung meron man at may ipapatupad ito, dahil ito pipigil sa pagdami sa dami ng sasakyan na bumabiyahe sa isang ruta halimbawa, kinakailangan naman na kung dadami ang populasyon doon, lalaki ang kalsada doon, kinakailangan naman yung legal at lehitimong pwedeng bumiyahe, ay dapat maayos naman din. Opo. Kasi otherwise, nagkulang naman ang sasakay, dumadami ang sumasakay na tao, talaga magkakaproblema At tayo. totoo niyan, attorney, tanungin mo yung mga kolorum na yan. Ang dami na lumapit sa amin yan. Karamihan sa kanila may application. Okay? Kaya lang dahil sa bureaucratic red tape at corruption sa gobyerno, ang tagal mag-grant. So hanggat hindi sila nag-grant, kolorum sila. Kolorum sila. Yun ang sinasamantala ng gobyerno na magulo ang sitwasyon, maraming kolorum, so sa halip na mag-rationalize at ayusin, ang solusyon, multahan na malaki. Yes, sir. So, sabihin, shortcut, no? Wala talaga intensyon ng gobyerno resolve ang problema. Ang gusto lang, gamitin lang yung anarchy doon sa kalsada para kumita ng malaki ang gobyerno. Paano kung baka through naman may revenue. magsabi sa iyo dyan na grupo yan naman si Ka George Kaya naman pinagtatanggol niya yung mga out of line na yan at saka yung mga kulo-kulo. Madami kasing kolorum at saka out of line sa mga sa grupo niya. Well, alam niyo, clarify ko, hindi po natin pinagtatanggol yung kolorum at out of line, no? Ang mga membro po natin, mga legitimate talaga, franchise tsaka may mga holder. franchise holders, At no? apektado. Kaya lang, ang sinasabi namin sa Piston, inuunawa namin o iniintindi namin scientifically bakit sila umiral. Yung phenomenon niyan, bakit umiral? Hindi yung kusang umiral out of the blue. Sabihin, kaya napansin mo, bakit marami ganyan? May demand. Correct. Hindi mag-i-exist yung mga yan kung walang demand. Ibig sabihin, dahil nga sa lack of rationalization, hindi mo natumbasan sa study, sa scientific study, yung karampatang bilang dapat ng Dapat may publiko sa automatic sasakyan din. based sa paglaki ng populasyon. Yes, sir. Ano ba, attorney? Since 70s, ang DOTC hindi nagsagawa ng study doon sa inilaki ng populasyon. Sasabihin nila, meron namang study kasi ang census so okay na yon. Ay, hindi, census sa populasyon yun Pero yung paglaki ng pasahero... Yung riding public. Opo, yung riding public. Kinakailangan At least meron pala ang DOTC niyan. Opo, kasi ang purpose ng rationalization, ayun ang study na yun. Yes, sir. Yun ang pagbabatayan mo ngayon ng rationalization mo. Okay? So, doon din ang magiging guide mo sa pag-aaproba o pagbabawas. Yes, sir. Kasi pag sinabi naman natin rationalization, hindi necessarily pagdadagdag yan Pwede sa isang ruta, dadagdag. Sa ibang ruta, babawas. Ganon, no? Kaya yung tawag doon, rationalization. So, wala pong gano'n. Tanungin niyo si Chairman Hines. Oo. Tanungin niyo si Secretary Pabaya. Wala silang rationalization. So, in the meantime na na-implement ang JAW na to, ang Joint Administrative Order, in the meantime, it's a complete failure as far as you are concerned. Opo, complete failure. Tulad din yan nung predecessor niya Na? na DOTC Department Order 200839 na sinupersede netong JAW. Naku, Ka George, tayo po yung magbabalik. Magbabalik po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Nagbabalik po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama ko pa rin po ang pagkasik-kisig kasi. At saka sikat na sikat, si Ka George San Mateo. Pero Ka George, bago tayo magtuloy-tuloy sa napakaganda natin talakayan, meron po muli kayo napag-usapan din ni Kuya Daniel doon sa huli niyong panayam sa kanya. Panoorin niyo po ito. Hindi ba totoo na isa din sa mga nagiging dahilan ng problema natin sa traffic, contributory at that, Correct. both private and public, kulang talaga sa disiplina ang mga driver natin? Well, masasabi natin, may katotohanan yan. Pero, naniniwala ako, hindi yan yung principal. Okay?
secondary, pero aggravating. O, pero kailangan matukoy natin yung principal eh. At naniniwala ko, So, ano ang principal para sa yung inyo? sistema talaga. Ang principal, Anong sistema? una, walang mass transport system. Hanggat walang kang modern mass transport system, gaya ng railways, apaw-apaw ang pagpasok ng mga sasakyang pangkalsada na road transport. Na ito hindi nire-regulate ng gobyerno for the simple reason. Tubong lugaw dito yung mga foreign car manufacturers eh. Tubong lugaw rin dito yung mga oil companies. No? Ayaw nila magkaroon ng mass transport kasi pag nagkaroon ng mass transport, alam nila, mayorya na ng mamamayan, magmamass transport, hindi na dadalhin yung mga pribadong sasakyan nila pampasok sa trabaho. So, kaya rin maraming kolorum dahil walang mass transport, ganun ba? Well, yung mass transport sa usapin ng traffic yon, no? Ngayon, yung pag-iral ng kolorum, isang factor din yun. Pero ito, Kuya Daniel, no? Yung kolorum lagi sa amin sinisisi. Alam niyo kung sino dapat sisisi sa kolorum pag inipanan ng kolorum at out of line? DOTC tsaka LTFRB. Dahil di sila nagbibigay ng franchise, ganun Hindi ba? po, no? Ano na lang yun? Contributory factor na lang yun. Oh. Ang DOTC tsaka LTFRB, principally DOTC planning, since dekada 80, no? Actually, since time immemorial hindi sila nagsasagawa ng survey o rationalization sa ruta. Ang ibig ko sabihin niyo, Kuya Kung Daniel. gaano karami dapat ang nagsiservisyo doon. O kasi yung bilang na mananakay natin noong 80s, hindi na ganun kalaki, hindi na tulad ng bilang sa ngayon. Pero Ka George, ano ba ibig sabihin mo ng sa iyong pananaw? Nagbanggit ka kasi ng modern mass transport system. Ano sa isang bansang katulad ng Pilipinas ang isang modern mass transport system? Well, ang concept natin ng isang modern mass transport system, gusto ko lang i-qualify, Yes, dapat opo, nationalized, opo. Dapat nationalized, Okay. opo. Ito yung mga tinatawag natin, railways, okay? Principally railways, okay? So pag railways, pwedeng by land yan, by subway, o nakataas tulad ng LRT at MRT, no? Ang mga malalaking buses, part din yan ng mass transport system. Dito sa Pilipinas, wala, no? O limitado lang, no? Okay, sa Pilipinas, masasabi mo lang, ang mass transport natin, yung 2 LRT line, isang MRT, tsaka yung PNR. Sad to say, pinabayaan pa to ng gobyerno, no? Kaya pinababayaan, tinataas ang pamasahe at gusto pa i-privatize. Kaya kita nyo naman, araw-araw, normal ng balita na nagbabanggaan yung mga LRT, yung MRT sumusobra, no? At yung PNR tumataob. Pero Ka George, kung magkakaroon tayo ng modern mass transport system, at napakaganda nga niyan, katulad ng mga binabanggit nyo, at meron naman tayo, kaya lang limitado, hindi ba yan ang papatay sa mga jeepney drivers and operators, at least dun sa kanilang pag-ooperate, nung kanilang pinagkukuhayan ng pangkabuhayan? Ay, hindi po. Kasi, alam nyo, gusto nga namin ito magkaroon ng modern mass Yan ang transport. Bakit po? yan ang kinakailangan Kasi, namin. siyempre, kasama sa kailangan namin, pag tinayo yan, kami ang priority na i-employ dyan. Kasi nga, buti nga yun, gusto nga namin, mula sa isang tinatawag namin na trabahong, actually, part kami ng informal sector Tama. Wala kaming job security, no, wala kaming fixed Kung wage. baka sanay kayo ang mga squatters ng transport Oo, sector. Gusto nga namin maging mga regular na manggagawa ng estado, ng gobyerno, state workers. So, kumbaga kung magkaroon ng ganyan, yung piston mula sa isang federation ng mga asosyon, maging federation kami ng unions Ayun. sa hanay ng transport. Di mas maunlad yun, pwede kami mag-CBA, Opo. di ba? At gusto namin yung kaya na ang problema nga, hindi pinopromote ng gobyerno mass transport kasi gusto ng gobyerno maging car-oriented tayo. Para Privately owned. O kasi, ang nakikinabang kasi dyan, yung mga foreign car manufacturers, tsaka mga oil companies, no? Tingnan mo sa ibang bansa, like Singapore, walang Opo. traffic. Kasi yung mga pribadong sasakyan, ginagamit lang ng mga citizens doon sa pamamasyal. Pagkamamamasyal. Hindi ginagamit sa pang-araw-araw na pamasok. Dahil pwede naman sila umasa sa mass transport Oo, system. sa Hong Kong, yung mga manager, nagko-commute Oo. Di At ba? so sinasabi niyo po Ka George, lalo-lalo na sa atin, pagka nag-fail ang ating MRT, LRT, kapag ka yung mga bus natin, walang kukonting bumiyahe, dadami ang tao sa kalsada, yung mga ino-operate ng mga operators natin at mga jeepney drivers na jeepney na sinasakyan, kulang na kulang, and therefore, hindi masasatisfy yung pangangailangan at the same time, lalo magkaka-traffic. Correct. O, kasi nga, alam nyo, ang isang dahilan kaya napaka-traffic dito sa Metro Manila, napakaraming pribadong sasakyan. At iniswahin namin yan ng MMDA sa Metro Manila lang, sa EDSA lang, 80% pribadong sasakyan. Yung public transport, wala pang 15% Kaya doon pa lang, makikita mo na hindi public transport ang cause ng traffic. Attorney, lumabas ka sa EDSA ng Sunday,
o holiday, yung mga jeep, nandyan naman lagi yan. Opo. Araw-araw yan. Kahit holiday, nandyan yan. Pero di ba, luwag. Tama. Di ba? Okay. Ngayon, pero gusto ko rin klaro, hindi natin sinisisi yung mga pribado motorista. Opo. In fact, kaya namang dinadala ng pribado motorista, lalo na yung mga middle Wala class. silang choice eh. Kasi walang choice, Wala okay? silang choice. Hindi rin sila makaasa ng convenienteng mass transport. Apo. Diba, pero mo, tawag na nga sa MRT, dati sardinas, corned beef na nga ngayon eh. Diba? So, hindi ka makaasa. Tapos, nasa interest naman ito ng mga car manufacturer. Gusto nilang ganyan sitwasyon. So, dadami benta nilang kotse. Hindi lang for private use. Tama. No? Isa rin dyan, dadami rin yung mga bentang kotse para sa pampublikong sasakyan. Gaya ng mga taxi, gaya ng mga UB Express, di ba? Pero sabi nga namin, ang solusyon sa problema sa sa traffic, no, isang modern and nationalized mass transport. transport. Not only for Metro Manila, but for the whole and country. nationalized. Oo. Ayun. At ka George, on a final note dito sa topic na to, hindi naman pwedeng sabihin, at talagang ilalaban mo hindi pwedeng sabihin, na si Ka George San Mateo isang protector ng Colorum. Oo, ilalaban ko po yun na hindi po tayo protector. Ang gusto natin, no, yung mga driver, kung wala pang alternatibo yung gobyerno, dahil hindi nga nila sinasagawa yung mass transport system, nationalized na mass transport, boy, wag naman kami tanggalan ng kabuhayan. Ayun na, Yun yun lang maliwanag naman na maliwanag naman. Oo. And on a different note naman po, Ka George, at ito, alam ko na malapit din sa puso nyo, yung issue ng petrolyo, Oo. pagtaas, pagbaba. Ano pa talaga nangyayari? Parang yung mismong ahensya ng pamalaan na in charge dapat yan, kahit ba ito ay, naniniwala ba kayo na since tayo ngayon ay deregulated naman, so practically wala halos tayong magagawa kung hindi sa yung dikta ng world market. Actually, may magagawa tayo. Yung gobyerno, no? Problema, ayaw nilang gawin. Gusto nilang manatiling ganito, no? Kasi, ewan ko, kasi alam mo naman yung mga oil companies, mga major campaign contributor din sa election yan, eh. No? Pero alam niyo, halimbawa ito, let's say, no? Ito, harapan sasabihin ko sa inyo, highly overpriced ang domestic pump prices natin. Ito, bigyan ko na kayo ng But example. anong pinakabasihan yung sabihin po yun? Ito, Pinakayami attorney. comparison. Noong June 2014, ang presyo ng langis sa world market, $108 per barrel. Apo. That time, ang local pump price ng diesel, 44. Ang local pump price ng gasolina, 54. Okay? Ngayon, fast forward tayo. Ano na ngayon? May. No? More than almost a year na. Okay? Ngayon, naglalaro na lang ang presyo na lang sa world market between $45 to $50 per Samantalang barrel. nanggaling yung sa 108. Okay. Okay. So, pag sinukat mo by percentage, mga more than at least 60% reduction. Okay. Ano ang kasalukuyang pump price sa diesel? Magkano ba ngayon? 31. Ang gasolina, lalaro sa 45, 46. 60% ba yon? Hindi. So, ibig sabihin, From 44 to 31? 31, hindi sa 60%. Correct. Ang sinasabi lagi ng DOE, hindi, nire-reflect lang eh. Di ba dapat, pag sinabi mo nire-reflect, at least man lang yung percentage no reduction sa world equal market, naman dun sa- dapat equal sa yun. local pump price. from 108, biglang naging 45, kahit pa 50, Oo. just the same, napakalaki pa rin na ibinaba. Alam niyo sa study namin, yung kasalukuyang presyo na 31 sa diesel ngayon sa Correct. merkado, Yes, sir. dapat sa tingin namin, dapat naglalaro na lang yan between 18 to 20 pesos. Dapat yun ang dapat na real price ng diesel. At dahil nga sa tumataas pa rin ang presyo ng gasolina natin, kahit na patuloy naman bumababa base sa inyong, kung ikukumpara noong nakaraang taon sa world market, dapat ba tumaas din ang ating pamasahe ngayon. Mula sa binaba nilang 8, dapat ibalik sa 850. Well, yun nga po yung dahilan, kaya hindi naman kami agad nakisaw-saw dun sa petition ni Ka-Efren, no, ng akto, no. Kasi unang-una, alam namin overpriced. So itulak muna namin yung laban against overpricing. Okay? Kaya pinasabi namin sa DOT, overpriced yan, ibaba mo yan, malaking tulong na sa mga driver yan. At hindi lang dahil malaking tulong sa driver, kung hindi, makatarungan lamang na ibaba. Di ba? May pang-abuso di ba? At hindi lang sa benefit ng mga tsuper yan, kundi sa benefit ng buong sambayanan. Ngayon, magkakaasa kami ng serya ng mga pagkilos mula ngayon hanggang June leading to SONA ni Pangulong Aquino. Yan, sa kabila ng effort namin na yan, at walang ginawa ang gobyerno, while at the same time, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng ibang usapan prices, ito ngayon. yun ang isang na-entertain din namin ang option ng pagpa-file.
Pero not at the moment. Pero ka George, bakit parang mismong sa sektor ng transportasyon, sa inyo po, sa iba't ibang grupo, parang hindi po nagkakaisa ang boses? Bakit meron nagsasabi itaas, meron nagsasabing, teka muna, hintay-hintay ng konti, meron nagsasabing hindi naman dapat meron nagsasabing, hindi, oo nga, bumababa nga halimbawa ang presyo ng gasolina, pero tumataas naman ang presyo ng mga parts. So, ano po ang nangyayari sa sektor na yan? Kinakalabaw-unawaan namin. Apo. Si Ka George, lagi namin sinusubaybayan, si Ka Efren, iba yung sinasabi, si Ma'am, sa Ma'am Seni, iba rin sinasabi. Si Ka Obet, iba pa rin sinasabi. Bakit po nagkakagano? Siguro kami kasi sa Piston, hindi kami kasi sectarian Ano kami, commuter sensitive kami. Tapos hindi lang simple commuter sensitive. Conscious kami na yung mga nanakay ng mga jeepney ay yung pinakamahirap nating kababayan. Okay. Kaya, bagamat alam ng Piston na right namin yung pagpa-file ng petition for fare increase, no? Pero maingat kami sa paggamit sa karapatan na yun. Because nakasentro nga kayo sa mga mananakay. Sabihin, ang gusto natin kasi, mabuhay ang mga driver nang hindi naman nagkukos ng undue burden sa ating mga Balancing mananakay. of interest. Hindi iba to kasi sa wage increase Sa wage increase, alam mo, yung papasahan mo ng demand mo, yung kapitalista. Tama. Okay. So, alam mo na may income ng kapitalista Dinedeclare naman niya sa SEC yan. So, alam mo, pag humingi ka, nakabasa doon sa kabuuang kinita ng kumpanya. Ito, paano ka naman alam mo, yung sahod, minsan hindi pa nga umaabot sa minimum wage. Kung magbibigay ng sahod si Noynoy, 5 piso, 10 piso, barya-barya. So, isabihin, kaya maingat po tayo. At mga driver din kasi, marami rin mga kaanak, anak mismo, asawa, na mga minimum wage earner. Nababagalan ba kayo sa proseso? Lalo na pag kami mga ipinafile na petition, whether pagbaba o pagtaas ng pamasahe, sa proseso sa LTFRB? Well, alam niyo, yung gobyerno kasi, particular LTFRB, mabilis lang yung magdesisyon pag pababa ang pamasahe. Kasi politically, beneficial dun sa administrasyon. Pagpataas na ako, para ang lumulusot sa butas, sa karayom na walang butas. Pero ang sabi nga namin, lagi namin sinasabi sa Piston, tandaan ng gobyerno, mas gusto lagi ng mga driver ang mas mababang presyo ng petrol. Kayo po ba ay nag-advocate din na magkaroon ng pagbabago, pagsususog ng pagbabago sa oil deregulation law? Opo, no? In fact, alam mo, attorney, yung Piston, na-asset kami tumakbo ulit sa 2016, no? Ito yung second time namin, yung Piston Party List, no? At yan yung aming unang agenda. No? What particularly po? Kung matatandaan nyo lang, yung pinaka-importante malapit sa puso nyo at sa palaki nyo yung makaka-apekto sa ating mga mananakay? Hindi, well, kung sa usapin nga na, gusto na natin mapawalang bisa yung oil deregulation. No? Gusto natin ang petroleum industry ay one of the pinakamahigpit ang control dapat ng gobyerno. Kasi kailangan magkaroon ng transparency. Kasi malaking kinalaman ng petrolyo. Pag tumaas yan, lahat tumataas Tama. Diba? So, una po yun. Pangalawa, ang gusto natin, magkaroon din ng sapat na ang mga driver, parang security of tenure, na pag naman matanda na sila, may naman sila. Oo, at siyempre, dahil nga malilit na operator ng jeep, hindi yan kaya ng mga operator. Opo. Dapat kilalanin yun ng gobyerno. Ang gusto natin, gobyerno ang kumilala nun. Kahit ba hindi kami state employee, pero yung trabaho namin public service Yung mga jeepney daw dapat medyo i-phase out na yan para naman medyo maging modern at hindi na nakadepende sa fossil fuel at baka sakali may ibang alternative source na ng energy na pwede magpatakbo sa makabagong sasakyan. Alam nyo, ang dami-dami naglalako electronic jeepney, etc. Problema, hindi naman pa napapatuloy na commercially viable. Alam mo, may kaugnayan dito sa sinasabi ko na mass transport Hanggat wala tayong tinatawag natin national industrialization, mahirap pa ka magpatupad ng phase out. Kasi magdedepende ka sa mga dayuhang sasakyan. Alam nyo, sa Japan, sa Korea, sa Taiwan, kaya sila mabilis makapagpatupad ng phase out. Bakit? Kasi sila mismo gumagawa ng kotse nila. Mas mura. In fact, sa mga bansa dito na yan... imported mo, mahal. Oo, alam nyo, sa mga bansa na yan, mas mura pa bumili ng bago kaysa magpakumpone. Sa Pilipinas, hindi po. Yung po, alam nyo, yung gobyerno, di ba nagpatupad sila ng forced phase out sa UV Express? Opo. Tapos ngayon gusto nila iumang sa jeep. Isa lang ang sasabihin ko kapag ginawa nyo sa amin yan, double standard. Yung MRT nyo, bulok na Yung MRT nyo, hindi nyo magawa ng parang phase out na rin dapat yan Kami pini-phase out nyo porque hindi kami pinapatakbo ng gobyerno. Pero yung mga pinapatakbo ng gobyerno, phase out? Oo, pero yung mga bago na MRT, luma-luma na. Teka muna, di ibig sabihin ka, George, makikita na naman po namin kayo
na talagang nandyan, maglalakad na naman papuntang Commonwealth, papuntang batasan sa zona ng ating Pangulo. Opo, asahan niyo po yan. No? At asahan niyo po, daan-daan at libo-libo mga driver ang pasasamahin natin, momobilisahin natin sa araw na zona upang ilabas yung hinahin ng mga driver. At higit sa lahat, ilabas yung pahinain na si Pangulo Aquino dapat bumaba na sa pwesto. Ayan. On that note, naku, napakaganda po na amin talaga. Papasalamat po tayo sa ating panauhin ngayon. Si Ka George San Mateo po ng Grupong Piston. At sa ngalan ng Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, dito po sa kanyang programang Bawal ang Pikon. Get Straight with Daniel Razon. Ka George, maraming